Mangingisdang hindi makapangisda. Ito ang epekto sa iba ng mahal na petrolyo. Hindi na araw-araw kung makalaot ang ilang mangingisda sa Navotas dahil baka malugi lang daw sila. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ray Vicente. 2 dekada nang mangingisda si Mang Roberto sa Barangay Bagong Bayan sa Navotas. Dumadayo siya sa Manila Bay Coastal para manghuli. Madalas, kumukonsumo siya ng 3 hanggang 4 na litro ng petrolyo. Ngayon pumatak na ng higit 80 ang kada litro ng gasolina at higit 100 piso ang diesel, tila sugal na raw para sa kanya ang paglaot. Sayang yung isang araw tsambahan na lang kung makakahuli ka o hindi. Susugal mo yung pera mo para makabili kang gasolina, baon. Yun yung sa amin epekto ng pagtaas ng gasolina. Napakalaking sa amin, hirap. Kaya imbis na mangisda, sumasideline na lang si Roberto ng trabaho sa pagpipinta o pag-aayos ng bangka ng iba. Si Tatay Ricky naman, kahit tumigil na sa pangingisda, ramdam niya pa rin ang mahal na petrolyo, lalo't mga mangingisda rin ang nasa pamilya niya. Katulad din po ng mga driver, hindi po makakalaot, hindi po tatakbo ang jeep, hindi tatakbo ang bangka kung walang krudo, gasolina. Kasunod niyan, tataas po yung mga pyesa ng makina, lambat. Kaya sa Navotas Agora Market, may ilang vendors na ang nagtaas ng 50 pesos sa kada kilo ng panindang isda. Sa panahon ngayon medyo matumal. Tapos mahal ang puhunan, matatampuhunan namin. Wala rin gano'ng makuha. Kaya mataas daw yung mga gasolina, yung petrol, yung gano'n. Apektado rin kami. Minsan nagtitin kayo matumal. Pag hindi naubos, panibag, kinabukasan yung parititinda namin. Kaya para sa mga apektado sa mahal na langis, Yung fuel subsidy na kung binibigay nila, ang mangyayari talagang kung pamatagalan, hindi talaga sasapat yan. Siyempre, mauwi rin naman minsan sa pagkain yun. Kung 5,000 yun, hindi mo lahat ikakarga sa yun. Malaking tulong yun para sa mga sa gumagamit ng gas. tulad sa ibang sektor, simple ang hiling ng mga mangingisda. Huwag silang kalimutan at mabigyan din ng patas na tulong. Mga kapatid, Mobile Journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang sitwasyon ng mga mangingisda sa Navotas kasama si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, bukod sa Manila Bay, saan pa ba sila nangingisda roon? At magkano nga ba yung gaano kalaki yung ginagastos nila pagka nangingisda sila? Pops J, itong tinitirhan kasi nila ay coastal area ng Navotas, no? Oo. Specifically, Barangay Bagong Bayan North. Okay. So, talagang karugtong siya ng Navotas, Manila Bay Oo. na coastal. Pero maliban dyan, yung mga ibang mangingisda, particularly itong si Ricky, yung dating mangingisda, nakakapunta siya sa Bataan at sa Bulacan. Okay, magkano yung budget para sa petrolyo, halimbawa, isang palaot? Well, Pops J, 3 to 4 liters to kasi ang kinakailangan nila kapag lumalaot sa mga, kunyari, Manila Bay lang, kapag hindi talaga lumalagpas ng Manila area, no? So, pag ganun, 300 pesos daw ang kinakailangan nila. Kada laot? Yes, Pops J. Magkano natitake home nila? Well, Pops J, Oo. itong mga nakaraang linggo daw, wala sila natitake home pag ganun. Pero nung mga dati raw, nakaka-take home naman sila ng mga 100 to 200. Pero yun nga, depende rin kasi talaga, Pops J, dahil nga, maliban talaga dito sa pagtaas ng presyo ng gasolina at petrolyo, Oo. yung mga ibang areas daw talaga na Manila Bay, wala nang ganong isda. Dahil Oo. nga rin sa na-dismantled na Oo. tahungan. So yung kinikita supposedly sa pagpapalaot, kinakain na ng budget sa petrolyo. Okay. Yes, Pops. Si Roberto, yung nakausap mo, ay nagpipintura na lamang ng mga bangka. Wala na ba siyang balak mangisda muli? Well, Pops, actually si Ricky yung hindi na nangingisda, Pops J. So matagal na siyang tumigil talaga. Pero si Roberto, nagpipinta siya minsan kapag Oo. hindi na nakakapangisda dahil nga mataas daw yung price ng petrolyo. So talagang pinili na lang niya na magpinta at humanap ng ibang sideline para nga may pagtustos pa rin sa pamilya niya. Correct. Oo, para kahit pa paano, tuloy-tuloy ang kita. Yes, ano? Pops. Okay, si Roberto, sariling bangka ang kanyang ginagamit pagka namamalaot siya. Yes, Pops. Itong mga nasa materials Oo. natin, Pops, actually buong coastal, nakabalandra doon yung mga bangka na garahe. ginagamit Oo. ng kanilang pamilya. Buong pamilya Oo. kasi nila, Pops, ay mga kapwa mangingisda rin. Si Tatay Ricky, kamusta ang kanyang pamilya?
Yun din, Pops Day, katulad din si Roberto, ay yung pamilya din ni Ricky, mga mangingisda rin o mandadagat, no? Pero sabi nga niya, kahit matagal na siyang tumigil sa pangingisda, apektado raw talaga sila, Pops Day, dahil nga syempre, hindi lang hanap buhay o kita yung pinoproblema nila, but as well yung pangkain nila araw-araw. Kasi nga syempre, seafood so kumbaga kahit hindi na sila bumili sa palengke, makakuha na sila ng pangkain everyday. Pambili nga lang ng bigas ang kanilang hinahabol minsan. May Yes, pang-ulam Pops. na. Ang maganda makausap din ay yung mga ginang ng tahanan na nagbabudget na kinikita ng mga mangingisda na ito. Ano? Okay, doon naman sa palengke, nagpunta ka rin. Ano yung pinakamahal, no? Pinaka tumaas ang presyo na isda doon? Pops, isa sa mga nabanggit ng Oo. tendera ay lapu-lapu. Oo. Talaga yung isa sa mga pinakamataas talaga na isda ngayon. From 150 nasa 180 na, so 30 pesos yung tinaas niya. Itinaas, oo. Pero yung may mga ilang isda na 50, karaniwan ng isda pala doon, 50 pesos talaga yung tinaas na. Sabi nga ng tendera, talagang kakailanganin dahil sila yung malulugi kapag hindi nagtaas Oo. presyo. May mga kumakausap na ba kina Roberto tungkol sa pinaplanong fuel subsidy ng Department of Agriculture para sa mga mangingisda? Pops J, sa DA na part, Oo. wala pa. Pero kasi ang nabanggit nila, nagsimula na raw yung rollout Oo. ng fuel subsidy sa mga ibang pampublikong Hindi pa transportasyon. nakakarating sa kanila. Sa mga mangingisda, Pops J, Oo. hindi pa. Pero yung sa mga kaibigan nila na, for example, mga Nakatanggap jeepney na. driver, mga tricycle, nakatanggap Sa na. transport Yes, pala. Pops J, kasi Oo. maliban sa DA, ang nakikipag-ugnayan daw is yung opisina talaga ng Oo. Barangay Bagong Bayan North. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.